Rendon Labrador pinayuhan si pambansang Yobab Yulin Castro. Nag-ugat ang kontrobersya sa social media matapos magbigay ng negatibong review ang kilalang content creator na si Yulin Castro, na mas kilala online sa alias na pambansang Yobab, laban sa isang coffee shop sa Iloilo City. Sa isang TikTok video, ikinwento ni Castro ang kanyang karanasan sa naturang establishmento na tila hindi nagustuhan ng maraming netizens, pati na rin ng mismong pamunuan ng coffee shop. Kaagad namang naglabas ng opisyal na pahayag ang Coffee Break Cafe International Inc. na siyang namamahala sa nasabing kapehan. Ayon sa kanila, bukas sila sa mga makabuluhang puna o constructive criticism. Subalit hindi umano katanggap-tanggap ang paggamit ni Castro ng mga salitang maanghang at lantaran umanong nakasisira sa imahe ng kanilang negosyo, hindi lamang ang kumpanya ang nagpahayag ng pagkadismaya. Maging ang mga residente ng Iloilo City ay tila hindi nagustuhan ang approach ni Castro sa kanyang video. Maging si Mayor Jerry Treñas ng lungsod ay nagpahayag na rin ng saloobin. Ayon sa alkalde, mas mainam kung hindi na lang ipakalat ang video sa social media upang hindi na madagdagan ang negatibong epekto nito sa lokal na negosyo. Samantala, sumali na rin sa diskusyon ang kontrobersyal na personalidad sa social media na si Rendon Labrador, na kilala sa pagbibigay ng matapang na opinyon. Sa isang post niya sa Facebook noong ika-28 ng Mayo, hindi napigil ang batikusin ni Labrador si Castro sa umano'y maling paraan ng pagpapahayag ng saloobin. Sa kanyang mahabang post, tinuligsa ni Labrador ang tila paggamit ng not a body shaming bilang depensa ni Castro laban sa mga bumabatikos sa kanya. Ayon kay Labrador, hindi raw dapat gamitin ang nasabing advocacy bilang kalasag mula sa pagpuna sa mga hindi magandang asal. Paalala PO. Hindi ginawa yung not a body shaming para makaligtas po kayo sa mga katangahan ninyo, ay ayon sana natin palagi yung ugali natin sa mga itsura natin, ani Labrador. Giit pa niya, may mga pagkakataong hindi maiiwasan na masilip ang panlabas na anyo ng isang tao, lalo na kung ito ay ginagamit sa social media para pamuna ng iba. Idinagdag pa niyang bago raw pakinggan ng publiko ang isang opinyon, natural lamang na tignan muna ang pagkatao ng nagsasalita, hindi lang pisikal kundi pati na rin ang ugali. Titignan muna ang itsura mo bago pakinggan ang mga sasabihin mo, not a body shaming dapat talaga. Kaso ang sampal ng katotohanan dito sa Pinas, bago ka pakinggan ay titignan muna itsura mo. Kaya nabash kasi bago sa SOCMED yung baboy na nagrereklamo. Binatikos din niya ang tila, pagiging insensitive, ni Castro sa mga negosyante. Ayon sa kanya, napakahirap itayo at panatilihin ang isang negosyo lalo na sa panahon ngayon, kaya hindi raw patas na basta na lamang itong suron sa social media. Aniya, may karapatan mang magsabi ng opinyon ang kahit sino, pero dapat itong gawin sa paraang hindi nakasisira sa kabuhayan ng iba. Kumbaga dapat ay ayon sana yung ugali sa itsura masisimo ba yung mga taong nagalit. Kawawa din kasi yung negosyante na may-ari ng coffee shop. Biro mo ang hirap magtayo at mag-survive ng negosyo tapos biglang sisiraan ka lang. Dagdag pa niya, okay lang mag-negative feedback. Pero sana yung feedback na hindi naman up to the point na masisira na image ng business. Tinukoy din niya na ang coffee shop ay hindi lamang basta negosyo kundi tahanan ng mga empleyadong umaasa dito para sa kanilang ikinabubuhay. Yung babae kasi laman lang ng tiyan ang problema niya. Yung negosyante madaming responsibilidad sa negosyo at mga empleyado niyang umaasa sa negosyo niya. Sa huli, binigyang diin ni Labrador na walang anumang advokasiyang dapat gamiting sanggalang para takasan ang pananagutan sa mga hindi magandang asal. Not a body shaming pero kung ganyan kasi ugali, hindi worth it ipaglaban. Mag-gym ka na lang, pakainin kita ng dumbbells. Huwag ninyo gamiting panglaban yung salitang not a body shaming sa mga taong hayop ang ugali. Hindi po yan ginawa para maligtas kayo sa katangahan ninyo, aniya pa. Sa kasalukuyan, nananatiling tahimik ang kampo ni Yulin Castro hinggil sa mga komentong ipinupukol sa kanya. Bukas pa rin ang publiko sa posibilidad na magbigay siya ng pahayag upang ipaliwanag ang kanyang panig sa issue.